Nasa hapagkainan na silang lahat upang kumain, pero si Cassandra ay wala sa sarili. She doesn't even know na si Rafael na pala ang naglagay ng pagkain sa kanyang plato. Ang kanyang isipan ay naglalaro kay Randall at Samantha. Ang nakaraan niya ay tila isang bombang anytime ay maaaring sumabog. Kapag nangyari yun ay baka kamuhian siya ni Rafael. Masasakta ng sobra pati ang mga anak niya. Are you sure you are okay? Nababahala na si Rafael sa pagiging tahimik at matamlay ni Cassandra. Pilit nang umiti si Cassandra. Oo naman, okay lang ako. Tugon niya at sumulyap kay Samantha nang marinig niya itong bumubulong kay Randall, kaya napatingin din siya kay Randall na kasalukuyan na palang nakatitig sa kanya. Binaliwala niya ang tila bulungan ng dalawa at nagsimulang kumain. Hindi niya gusto ang mga pagkain pero pasimple na lamang siyang kumakain kahit kaunti lang. Para lang hindi maghinala pa lalo si Rafael, at para rin hindi na magtaka pa ang iba niyang kasama. So, Cassandra, tell me about yourself. Sambit ng daddy ni Rafael habang naghihiwa ito ng karne sa ibabaw ng sariling pinggan. Napahinto tuloy siya sa pagkain at saka napainom ng tubig. Napatingin siya sa mga kasama sa hapagkainan. She didn't expect to be like this. Na may interview palang magaganap. Well, I'm currently an interior designer at our own company. Oh, the Castañeda Company. I heard na minsan nang bumagsak ang company ninyo. Mabuti at nakaahon pa. Makahulugan nitong putol sa kanyang pagsasalita. Pinunasan ni Cassandra ng tisyo ang kanyang labi. Elba ang nararamdaman nitong nais iparating. May laman ang bawat salitang binibitawan nito. Narinig ko lang naman ang balitang iyon when I was in Singapore. Na nabaon kayo sa utang. Nagkandaluji-luji ang project ng daddy mo dahil hindi nagustuhan ng investors and sariling company stocks ay ninakawan niya. Napakuyom siya ng kamao habang ang kanyang ngipin ay nagtatangis dahil sa inis na nararamdaman. Halata naman gusto siyang ipahiya ng daddy ni Rafael. Kung alam nito ang tungkol sa kanilang kumpanya ay maaaring alam din nito ang tungkol sa kambal niyang anak. Daddy, stop it. What? I'm just telling what I learned. Daddy is right. Pwede naman magpaliwanag si Cassandra if she wants. Komento naman ni Samantha sabay inom nito ng wine. Tumingin sa kanya si Rafael saka ito umiling. Ngumiti lang siya ng bahagya. Wala siyang balak mapaliwanag pero kung kinakailangan ay gagawin niya. Ang lahat po ng narinig niyo ay walang katotohanan. They framed up my father, at napagbintangan lamang siya. Paliwanag niya. Is that so? Parang hindi ito naniniwala sa kanyang paliwanag. Ang kambal. Sabay tingin ito sa kanyang mga anak na tahimik kumakain at naudlot nang mabanggit sila. Anak mo ba sila sa ex-boyfriend mo? Dad, sigaw ni Rafael. What? Nagtatanong ako, Rafael. I want to know the truth. I am the great Roosevelt. Hahayaan ko bang madungisan na lang basta ang apelidong iningatan namin ng mga ninuno ko? Hindi ko hahayaang sila ang Cecil sa pamilyang Roosevelt. Napahawak si Cassandra sa kanyang dress at napakapit doon ng mahigpit. Pakiramdam niya ay tutulo na ang kanyang luha anumang oras. Siya na lang sana ang kausapin at huwag nang idamay pa ang mga anak niya. Hindi siya makagalaw kahit gusto ng kanyang isipan. Hindi siya makapagsalita na para bang napipisya dahil sa takot. Ang luhang kaninang nagbabadya ay tuluyan ng bumagsak. Ariana, Katrina, pakidala ang mga bata sa kanilang kwarto. Sigaw ni Rafael. Mabilis na lumapit si Ariana at Katrina at inalayan ang mga bata patungo sa kanilang kwarto. Ang batang si Russell ay hindi mapigilan ang hindi magalit sa lolo niya. Hindi nito alam ang kanyang sinasabi. Tunay silang Roosevelt, hindi sila basta anak lamang ng kung sino. Hanggat maaari ayaw niyang sumali sa usapan ng mga matatanda, pero kung ganito kakitid mag-isip ang lolo niya ay hindi siya magdadalawang isip na makisali at sagutin ito. Lalo na't nakikita niyang hindi makapagsalita ang mami nila. Habang si Richard naman ay kasalukuyang umiyak dahil sa sigawan na narinig. Hindi ito sanay na mayroong nag-aaway. Mahina ang emosyon nito pagdating sa mga sigawan at away lalo na kung sila ang pag-aawayan. Richard, tahan na magiging okay din ang lahat. Sambit ni Russell sa kaniyakap ang kapatid. I will never let them hurt you. Mommy is okay, walang mangyayaring masama. Pang-aalo nito sa kapatid na siyang ikanamahang ni Katrina at Ariana. Tama si Kuya Russell mo, Richard. Magiging okay din ang lahat.
Dagdag ni Ariana sa kanakiyakap na rin sa dalawang magkapatid. Mula naman sa hapagkainan ay tumayo si Rafael upang akmang susugurin ng daddy niya nang mabilis na tumayo si Theodore at Harris upang pigilan ito. Nagawa niyang ipahiya ng ganon na lang basta ang kanyang asawa at mga anak. Hindi pa ba sapat dito ang ginawa at ipinaliwanag niyang anak niya ang kambal? Stop it, bro, sambit ni Theodore. Kumalma ka, Rafael, sambit naman ni Harris. Anong ikinagagalit mo, Rafael? Kalmadong tanong ng daddy niya. Napangisi si Rafael, tinatanong mo pa talaga, daddy? Are you real? I said they are my sons. Anak ko sila, galit niyang sigaw dito. Oh, stop pretending that you are the father. People here know that you are not the father. Tila nang aasar pa nitong tugon, ganti niya ito sa ginawa kanina sa puntod ng mami nito. Tingnan lang niya. Kung kaya pa ng kanyang anak na makapagsinungaling. LM their father. Oh, no, lang beses ko bang ipapatatak sa isip mo na hindi ikaw ang ama, kaya wala kang karapatan na ipagamit sa kanilang ang apelyido natin. Ang apelyidong Roosevelt. Pilit na kumikawala si Rafael sa kanyang dalawang kaibigan pero hindi siya nito hinahayaan ni bitawan kahit isang braso niya ay hindi ginagawa. Habang si Randall ay kalmadong nanunood lamang at si Samantha naman ay nagbubunyi sa kanyang isipan dahil sa nangyayari. Ganyan nga daddy, ipamuko mo sa babaeng yan na hindi siya tanggap sa ating pamilya. Bulong ni Samantha sa kanyang isip. Kanino mo silang anak, Cassandra? Bigla ay tanong ng daddy niya kay Cassandra at dito na nakatingin. Anak mo ba sila sa ex-boyfriend mo? Oh, baka naman kapalit ng milyong halaga. Stop what you're saying, galit na sigaw ni Rafael. Itigil mo na ang pangbabastos sa asawa ko. Lahat ng nangyayari ay hindi na halos makita at malaman ni Cassandra. Para siyang nabibingi ng mga kung ano-anong sigawan. Hindi siya makagalaw sa kinauupuan, kahit gusto niyang lumaban. Tuluyang humagulgol siya nang iyak nang marinig niya ang huling sinambit ng daddy ni Rafael. Oo, ang kambal ang naging bunga kapalit ng malaking halaga. Para mapalaya at maitaguyod muli ang kanilang kumpanya. Iyon lang ang nakikita niyang paraan ng mga panahong yun, pero kailanman ay hindi niya iyon pinagsisihan. Nang marinig ni Rafael ang pag-iyak ni Cassandra ay mabilis siyang lumapit rito sa kahinawakan ang kamay. Stop crying, love. Kalmado niyang sambit dito pero hindi ito tumigil sa pag-iyak. Let's go, love. Pag-aya niya rito upang lisanin ang hapagkainan, habang hawak ang kamay nito pero tila wala itong naririnig. Hayaan mo siyang umiyak na parang bata kuya. Hindi na natuloy ang sasabihin ni Samantha nang biglang hugatin ni Rafael ang baril sa kanyang likuran, saka ikinasa at itinutok kay Samantha. Continue talking and I will kill you right in front of that old man. Galit nitong sigaw. Nakikita ngayon ni Samantha ang lalaking sumakaw sa kanya noong matapos nilang ma-accident ng kanilang ina. Ang baliw na si Rafael na kayang pumatay ng kahit na sino. Nagulat ang lahat sa paglabas ni Rafael ng baril. Walang may alam na mayroon itong dalang baril. Kahit si Theodore at Harris ay nabigla, at hindi nila alam. Kung alam lang nila ay kanina pa nila ito pinigilan at inaagaw. Mabilis naman na naalarma si Randall. Nakita niya sa kanyang harapan ang kuya niyang halos hindi tumitigil noon sa pagsuntok sa umawi sa kanya, hanggat hindi nito nakikitang mawalan ng buhay. Ang Rafael na iniiwasan at kinakatakutan ng lahat. Habang si Alfred ay walang magawa dahil kilala niya si Rafael pagdating sa baril. Mabilis ang kamay nito at kung babalikan niyang agawin ay baka hindi maganda ang mangyari. Kahit ang matandang Roosevelt ay mabilis na nilukob ng takot. Muling bumalik sa alaala nito ang nangyari nang minsang umabot ito sa matinding galit. Nakasakit ito hindi lang isang tao kundi marami sa kanilang tauhan noon, at kamantik pa itong may mapatay. Nagkatinginan si Theodore at Harris. Bumalik din sa kanilang alaala kung paano halos basagin ni Rafael ang ulo ng kanilang mga kaaway noong high school. Mayroon din itong hinampas ng upuan sa katuluyan pinilayin ang mga binti. Hindi nila nais bumalik ang Rafael na nakilala at nakita nila sa tuwing umaabot sa sukdulan ang galit. Rafael, put the gun down, paglalakas loob na utos ni Theodore. Sinabi kong huwag niyong babastusin ang asawa at mga anak ko. Malakas niyang sigaw habang umiiling. Nanlalaki ang mga mata ni Rafael at bawat taong nasa kanyang harapan, ay tinutukan niya ng baril ng paalit-salit.
Can't you do that, Dad? Dahil kung hindi nyo kayang gawin, pwede naman kitang burahin dito sa mundo. Hindi na makapagsalita ang matandang Roosevelt. Hindi niya gustong umabot sa ganitong senaryo. Hindi niya inaasahang maaaring matriggered ang dating ugali at problema ni Rafael. My wife is crying. I'm trying to be a good husband and father. But you always ruin everything, Dad. Napatingin siya kay Cassandra na patuloy pa rin sa pag-iyak. Kapag nagpatuloy pa ito ay hindi niya alam kung ano pa ang magagawa ni Rafael. Tumingin siya kay Randall upang makita kung kaya nitong agawin ang baril, ngunit nakita niyang nanginginig ang kamay nito saka umiling sa kanya. Rafael, ibaba mo na ang baril. Muling pagkausap ni Theodore rito. Bakit natatakot kayo? Ha! Biglang ipinutok ni Rafael ang baril sa flower vase na siyang dahilan ng pagkabasag nito. Nagkalat ang mga bubog. Gulat na napasigaw ang lahat dahil sa takot lalong-lalo na si Samantha. Balak pa sanang subukan ng agawin ni Theodore ang baril ngunit kaagad na itong naitutok sa kanya. Don't try me, Theodore, my friend. Saka ito ngumiti na para bang naghahaman pa. Natauhan naman si Cassandra sa malakas na putok ng baril. Para siyang nabalik sa kasalukuyan niyang buhay. Napatingin siya sa kanyang paligid, at ang lahat ay nakatingin sa kanyang likuran, kaya dali. Dali siyang tumingin din dito at nagulat siya nang makitang may hawak na baril si Rafael. Rafael, sambit niya at kaagad na napatayo. Ano bang nangyari? All this time ay wala siyang naiintindihan sa nangyayari dahil wala siya sa sarili. I'm sorry, love. I'm sorry. Umiiyak nitong sambit habang nakatingin sa kanya at tila natataranta. Naglakad si Cassandra papalapit kay Rafael ngunit umatras naman ito, at sa kanya na naitutok ang baril na siyang mas lalo niyang ikinagulat. Ngunit wala siyang takot na naramdaman. Kilala niya si Rafael, hindi nito magagawang manakit ng ibang tao, lalo na kung siya ang sasaktan. Huwag kang lalapit, love. Please, dyan ka lang, hayaan mo muna ako. Ayaw kitang masaktan, sambit nito. Napatingin si Cassandra sa daddy ni Rafael na ngayon ay naluluha na. Tumingin siya kay Randall na ngayon ay umiling sa kanya na para bang sinasabing huwag siyang gumawa ng kahit anong hakbang. Nang tingnan niya si Theodore ay bakas din dito ang takot at pangamba. Lahat sila sinasabing huwag niyang lapitan si Rafael. Lahat sila mga bakas sa mukha ang takot. Pero hindi siya nakakaramdam nito. Nasasaktan siyang makitang ibang tao ang tingin ng mga ito sa kanyang asawa. Pilit niyang ikanalma ang sarili sa kabamantong hininga. Love, I'm okay. Look. Saka siyang ngumiti. I'm not crying as you think. No, sinaktan ka nila, anak ko sila. Anak natin sila. Hindi ba? Natatarantang tanong nito. Tumungo siya. Of course. Richard and Russell are our sons. Who said na hindi? Gusto niyang iparamdam kay Rafael na kakampi siya nito. Nagsimula siyang maglakad papalapit dito at siya namang ikinatakot ng mga kasama niya. Stop what you are thinking, Cassandra. Kuya is out of her mind. Bulong na sambit ni Randall sa kanyang likuran. Randall is right, Cassandra. Dagdag pa ni Harris. He can hurt you for real. Pabulong din itong sambit. Stay there, love. I don't wanna hurt you like Daddy did. Napatingin si Cassandra sa daddy ni Rafael. He never hurt me. I'm good. Mas lumapit pa si Cassandra kay Rafael. Kahit ano pang sabihin niya, kahit ano pang gawin nila mananatiling ako ang asawa mo, at anak mo sila Russell at Richard. Tama, anak ko sila. Totoong anak ko sila. Unti-unti itong kumalma at tumingin sa mga taong naroon. Anak ko sila, sigaw pa nito. Can I hug you? Bigla ay tanong ni Cassandra. Ang totoo ay gusto niya talaga itong yakapin dahil sa paulit-ulit na pagtanggap at pagmamahal na nararamdaman niya rito. Wala sabing lumapit si Rafael sa kanya saka siya niyakap ng mahigpit. Kinuha ni Cassandra ang baril saka itinapon sa kung saan. Ngayon ay parang batang nagsusumbong at umiiyak si Rafael sa bisig ni Cassandra. Ang lahat ay gulat at hindi makapagsalita dahil sa kanilang nasaksihan. Nagkatinginan ang bawat isa at tinatanong ang kanilang mga sarili kung anong nangyari. Tanging si Cassandra lamang ang nakapagpakalma ng ganito kay Rafael. Let's go to our room. Sambit ni Cassandra kay Rafael saka siya tumingin sa daddy nito upang magpaalam at tumungo na lamang din ito upang pagsang-ayon. Kinagabihan ay inaasahan na talaga ni Cassandra na ipapatawag siya ng matandang Roosevelt.
Nakatitig siya ngayon kay Rafael na mahimbing na natutulog habang nakayakap sa kanya. Ang lahat naman ng nakita niya kanina ay hindi niya inaasahan, especially Rafael's breakdown. Pinalitan niya ng isang una ng kayakap ni Rafael upang hindi nito maramdaman na wala siya sa tabi nito. Nang maingat niyang magawa yun ay kaagad siyang nagtungo sa kwarto ng kambal. Kasalukuyan ang natutulog ang mga ito, at dumaan siya upang humalik sa kanilang noo. Marahil at sigurado siyang natakot ang mga ito sa nangyari kanina, lalo na si Richard. Her poor twins, kung ganito pa lang ang nangyayari ay nasasaktan na siya para sa mga anak niya, paano pa kaya kung lumabas ang katotohanan? Ano ang gagawin ni Rafael kung sakali? Nang makalabas siya sa kwarto ng kambal ay naabutan niya si Theodore sa hallway. Mag-isa lamang ito at tila may hinihintay. Nang makita siya nito ay kaagad itong lumapit sa kanya. Gusto muna sana kitang makausap, Cassandra, tila kinakabahan nitong sambit. Napatango siya. Sige, tungkol ba saan? Bilasan mo lang dahil pinapatawag daw ako ng daddy ni Rafael. Tugon niya rito. Dinala siya nito sa dulo ng hallway at walang sabing pumasok sila sa nursery room. Gulat pa nga ito na ganun ang itsura ng kwarto pero kaagad din na ibinaliwala iyon. Marahil ay hindi nito alam kung para kanino ang kwartong kanilang pinasukan. I know, and it's about that, but first I want to say thank you for making him feel safe in your arms, liar. Parang malukuhan na ito, hindi mo alam kung gaano kami lahat na nagpapasalamat. We don't want to see him like that. Ang lalaking kaninang nasaksihan mo ay hindi basta si Rafael lang. That man can kill whoever he wants. Kaya bilang pinakamatalik niyang kabigan, saludo ako sa iyong tapang at pagmamahal para sa kanya. Napangiti siya. Mahal ko siya, at ang lalaking nasaksihan ko kanina ay ang lalaking mahal ko. Parte siya ng pagkatao ni Rafael. At saka ano ka ba? Anyone can do that. Not everyone, Cassandra. Kapwa sila napatingin ni Theodore sa nagsalita. Mula sa malapit sa bintana ay may nakatayo roong lalaki at nakita nila si Harris at Randall. Magkaharap ang dalawa at nakatingin sa labas ng bintana. You didn't know her fully. As Theodore said, he can kill. Nagawa niya noon at kaya niya pa ring gawin ngayon. Dagdag pa ni Randall. Nakaramdam ng pagkailang si Cassandra. Kanina ay sinampal niya ng malakas si Randall dahil sa bug zone ng kanyang damdamin. At nararamdaman niyang gusto na niyang layuan ito ngayon pa lang dahil ayaw niyang muling mapalapit dito. Paanong nagawa na niya noon? Hindi ko maintindihan. Naguguluhan ay ang tanong sa tatlong lalaki sa kwarto. Mas maganda kung mapag-usapan nito itong dalawang mag-asawa. Rafael is open pagdating sa iyo kaya't alam kong hindi naman siya maglilihim patungkol sa kanyang nakaraan. Tugon ni Theodore. At kaya ka namin gustong makausap ay dahil kay Daddy. Napabuntong hininga si Randall. Sigurado akong magtatanong siya ng tungkol kay Kuya Rafael. Please iparamdam mo na safe pa rin si Kuya sa mga tao sa paligid niya. Ayokong ibalik niyang muli si Kuya sa lugar na yon. Ayokong muling tatapak at makikihalo-bilo si Kuya sa mga tunay na baliw. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra dahil sa narinig. Halos hindi siya makapagsalita at nakatitig lamang kay Randall. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin na para bang umurong ang kanyang dila. Anong sabi mo? Tama ang narinig mo, Cassandra. Tugon ni Theodore bago ito bumantong hininga. Tito Roger put him in a mental hospital. Sinasabi namin sa iyo ito hindi para matakot ka kay Rafael, kundi para malaman mo kung ano ang nakaraan niya at kung ano ang ikinakatakot ng lahat. Dagdag pa ni Theodore. Nagsimula-mula pa noong kabataan namin. Panimula ni Randall. Nang isang araw ay paakay na kami ng service namin sa school ay nakita niya akong puro sugat at pasa. Ipinaliwanag ko ang nangyari. Nagalit siya saying na bakit hindi ako lumaban. Ngumiti si Randall, told him na masyado silang malaki at matangkad kumpara sa akin. Nang makauwi kami ng bahay, he told Dad what happened to me. Pero ang sabi lang ni Daddy ay kakausapin ang principal upang ito ang baalang gumawa ng aksyon. Hindi matanggap ni Kuya na ganun lang ang matatanggap na parusa ng mga bumugbog sa akin. He came up with the plan na gantihan ang mga ito. Unti-unting tumulo ang luha ni Randall at tila hindi na kaya pa nitong ipagpatuloy ang pagkukwento. He almost killed one of my enemies. Nang mag-uwian, tinaon niya na mag-isa ito, at tinulak niya sa hagdan.
May hawak siyang lapis noon at kaagad na sinaksak ang kamay nito. Hindi lang iyon ang nagawa niya. Nakakuha siya ng bato at hinampas sa ulo nito. Kung hindi ako dumating, malamang ay baka natuluyan na ang batang umawi sa akin. Napaupo na si Randall dahil sa emosyon at tensyon na nararamdaman. Napanood ng principal at ng mga teachers ang ginawa ni Kuya dahil may CCTV pala sa area, and tinanggal siya sa school namin. Galit na galit si Daddy, kaya kinulong siya ng isang araw sa storage room, at hindi binigyan ng pagkain o kahit tubig man lang. At sa tingin namin ay doon na nagsimula ang paglabas ng iba niyang pagkataong yun. Hindi lang kasi doon natapos ang lahat, sambit naman ni Harris. Marami rin siyang kamantek mapatay noong high school at college kami. At nang mamatay ang mommy niya ay halos lahat ng tauhan dito sa mansion ay naghihingalo at damanak ang dugo dahil walang sino man ang nakapagpaawat sa kanya. Sambit naman ni Theodore, kaya't kung mapapansin mo ay si Rogelio at malalapit lamang na tauhan ang naririto sa mansion. Napahawak si Cassandra sa kanyang dibdib dahil sa mga kwentong kanyang narinig. Hindi na nga niya halos namalayan na kanina pa palang tumutulo ang kanyang luha. Hindi niya matanggap na ganito ang pinagdaanan ni Rafael. Para siyang sinasaksak sa isiping may sakit na ganito ang asawa niya. Sandali, paano siya gumaling? Sa halip na tanong niya. Nagkatinginan ng tatlo na para bang tinatanong ang isa't isa kung dapat ba nilang sabihin. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng tila may mali at may itinatago pa ang mga ito. Habang naghihintay siya ng sagot sa mga ito ay bigla namang may kumatok sa pinto na siyang ikinagulat niya. It's alright, si Rogelio lang yan. Sambit ni Theodore saka pinagbuksan ito ng pinto. Pumanhin sa istorbo, ngunit kanina pa hinihintay si Miss Cassandra ni Mr. Roger. Sambit nito. Mabilis na inayos ni Cassandra ang kanyang sarili. Pinunasan niya ang kanyang pisngi na nabasa ng luha at saka siya bumuga ng hangin upang mawala ang tensyon at kabang nararamdaman niya. Kailangan niyang kumalma muna bago niya harapin ang daddy ni Rafael. Bago pa siya umalis ay tumingin siya sa tatlo sa kanilisan ng nursery room. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso habang naglalakad sa hallway. At tila naririnig niya pa rin ang mga boses nila Randall gaya ng pagkukwento nito kanina. Nang makapasok si Cassandra sa loob ng kwarto ni Mr. Roger ay kaagad siyang nakaramdam ng mabigat na presensya. Hindi niya moari kung bakit pero kitang-kita niya sa matanda na tila ba pinagbagsakan ito ng langit at lupa. Naalala niya ang pagluha nito kanina habang pinapanood si Rafael na nawawala na sa sarili. Kahit anong tapang, sanggit, at galit ng isang ama, hindi talaga mawawala o may aalis ang pagmamahal nito sa sariling anak. Kitang-kita niya kanina kung paano itong nasasaktan. Magandang gabi po, Mr. Roger, pagbati niya rito nang makaupo siya sa sofa. Nakatingin lamang ito sa labas ng bintana habang nakatalikod sa kanya. Nakita niyang may kape sa kanyang harapan at hindi niya iyon pinansin dahil bawal iyon sa buntis. Nang nabubuhay pa ang asawa ko, she always wanted a good and a happy life. She's so lovely and kind, panimula nito. Nang dumating sa buhay namin si Rafael, sobra-sobra ang galit na naramdaman namin sa aming puso dahil finally we did it. Hirap kasing magbuntis ang asawa ko, nang lumaki ito naisip namin na baka malungkot si Rafael dahil wala siyang kapatid. Teresa and I agree na magkaanak ako sa iba, at sa amin tirira ang bata and it was Randall. Sa pagtagal ng panahon, naisip niyang gusto niyang magkaanak ng babae and she adopted Samantha, pero hindi namin inaasahan lahat ng nangyari. Nahihirapan si Cassandra na makisabay sa kwento nito dahil hindi niya maintindihan kung para saan ang mga sinasabi nito. Ang pagbabalik ba talaga sa nakaraan ng way nila para ipamuko sa kanya na hindi normal ang kanyang asawa? Well, she doesn't care. Rafael accepted her kahit pa ang dami niya ring hindi magandang nakaraan, at tatanggapin niya rin ito kahit ano pa ang mangyari. I think you saw and heard enough, pagpapatuloy nito. My son is sick. No he's not, Mr. Masungit niyang pagputol sa pagsasalita nito, kaya napatingin ito sa kanya. Wala siyang sakit tulad ng inaakala niyo, sadya nang nadala lamang siya ng kanyang nararamdaman kaya niya nagawa ang bagay na nangyari kanina. Paliwanag niya. Napangiti ang matanda. Ang akala ko ba ay naipaliwanag na sa iyo ng mga kaibigan ni Rafael? Nagulat si Cassandra dahil ang akala niya ay hindi nito ang alam ang tungkol sa pag-uusap nila kanina.
I'm a wise man, hiha. At para sabihin ko sa'yo hindi dahil sa bugzo ng damdamin ang nangyari kanina. He's literally out of his mind. Napangiti rin siya. Hindi nga po, ang totoo pong may sakit ay kayo. Hindi na siya nakapagpigil pa. Kayo ang may sakit dahil kung narinig niyo ang sinabi ni Randall kanina ay alam na layo rin sa sarili niyo ang maling ginawa niyo noong bata pa sila. There's a big possibility na kaya nagkaroon si Rafael ng ganitong pagkatao ay dahil sa inyo. Napatayo na siya habang nakatitig sa matanda. You treat him like a prisoner. Like for what? Ha? To teach him a lesson. Oh, come on. That's not right. Hindi kaagad nakapagsalita ang matanda. At tila ba nabuhusan ng malamig na tubig si Cassandra nang mapagtanto niya ang kanyang mga sinambit at naging reaksyon. Anong magagawa niya? Iyon naman talaga ang totoo. Sorry po, pero nagsasabi lang talaga ako ng totoo. Malumanay niyang sambit saka bumalik sa sofa upang umupo. Gusto ko ang pagiging matapat mo. At tama ka naman, mali ko talaga simula pa lang sa umpisa. Hindi ko naisip kaagad na mali ang ginawa ko, not until it's too late. But at least ay nalaman niyo pa rin po ang pagkakamali niyo. Maaari pa pong maayos ang sa pagitan ninyo ni Rafael. I doubt that, and if possible ay maaaring masyadong matagalan para roon. Mataas ang pride ng anak ko, katulad ko. Hindi tumutol si Cassandra sa sinabi nito dahil totoo naman ang bagay na yon. Lumapit si Mr. Roger sa sofa sa mismong harapan ni Cassandra saka rito naupo. Cassandra, hindi ako ang kontrabida sa buhay niyo ni Rafael. At sa relasyon niyo ay marami pang pagsubok na darating, kaya kailangan mas tatagan niyo at magtiwala kayo sa isa't isa. Opo, yutol niyang tugon dahil iba ang dating sa kanya ng paalalang iyon, na para bang alam na nito ang mga mangyayari sa future. You can go now. Take care of my son, and don't tell him na nag-usap tayo. Tumungo naman siya saka nagpaalam na sa matanda bago lumabas ng kwartong iyon. Dumiretso na sila Cassandra sa kanilang kwarto bago pa tuluyang malaman ni Rafael na wala siya sa tabi nito. Marami siyang nalaman at nakakapagod pala kahit ang ganoong kwentuhan lamang. Isa lang ang sigurado niya. Mahal niya si Rafael at hindi iyon magbabago. Nang makalabas si Cassandra ay napatingin si Roger sa kapeng hindi nagalaw ni Cassandra. Napangiti siya saka napasandal sa sofa. Hindi niya inaasahan na masasaktuhan niyang narito siya sa mansyon at malaman ang balitang ito. Looks like another part of the family is coming. Masayang turan nito. Mukhang matatagalan ang bakasyon niya rito. Nang maiwan naman sila Theodore ay sabay-sabay na napabuntong hininga ang tatlo. Ang huling tinanong ni Cassandra ang siyang pinakamahirap ipaliwanag at sagutin na tanong. Dahil hindi nila alam kung makakaya ba nito ang katotohanan. Sa tingin niyo dapat ba sinabi na natin? Tanong ni Theodore ang dalawang kasama. Napakuyong ng kamao si Randall, na si Samantha ang naging solusyon kaya siya gumaling. Sinabi ba dapat natin na nabuntis ni Kuya si Samantha? Na ang gabing ma-accident sila Mommy ay hindi talaga aksidente, kundi sinadya yun ni Mommy dahil ayaw ipalaglag ni Samantha ang batang nasa sinapupunan nito. Stop it! Baka mamaya may makarinig sa'yo. Pagsaway ni Harris. Ang hindi nila alam ay mula sa veranda ay naroon si Samantha at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Nakahawak ito ng mahigpit sa riles ng veranda habang tumutulo ang kanyang mga luha. Naramdaman niya ang pagyakap ng isang bisig sa kanyang likuran, at alam niyang si Alfred ito. Hush! I'm here! Bulong nito at sa kanya ito niyakap ng mahigpit. Kaya karapatan niyang maging sa kanya si Rafael, dahil simula pa lang, ay sila naman na talaga. Ngunit hindi iyon matanggap ng mommy nila. Hindi nito matanggap dahil para rito ay magkapatid sila ni Rafael. Kinabukasan ay gulat si Cassandra nang makita si Rafael na maagang gumising at tila walang nangyaring kakaiba o hindi maganda simula kahapon. Nagawa pa siya nitong batiin ng good morning sa kahinalikan sa labi. Hindi niya lalong majnandihan ang nangyayari ng mga oras na yon. Nagpapanggap ba itong walang nangyari o sadyang hindi lang nito maalala? He seems good at all. It's boy's best time. Kaya maaga akong nagising. Buti naalala ko pa, kahit medyo pagod tayo kahapon. Sambit nito habang nagbubutones ng polo shirt. Napatingin tuloy siya sa kanyang cellphone at tiningnan ang date. It's Saturday, and bonding nga nila Rafael at ng kambal ngayong araw.
Napasample siya sa kanyang noo dahil mukhang siya nga ang nakalimot. Ihahanda ko na ang mga gamit ng kambal. Akmang babangon na siya mula sa pagkakaupo ay kaagad naman siyang pinigilan ni Rafael. No need, Ariana already packed their things. Magpahinga ka na lang, o kung gusto mo ay sumama ka sa amin. Napailing si Cassandra. It's a boys bonding. Hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Naalala ko rin na mamimili ako sa mall at isasama ko si Ariana. Okay, see you later and don't forget to eat breakfast first bago kayo umalis. Hinalikan siya ni Rafael sa labi. I know Samantha is here, but don't worry dahil babantayan ka ni Theodore. You are safe. Dugtong pa nito na siyang ikinatanggo niya. Lumabas na si Rafael at sumunod naman dito si Cassandra pero hindi niya pinahalatang tense siya o tila kinakabahan. Pakiramdam niya kasi ay may mali. Pakiramdam niya ay may hindi tamang nangyayari. Habang pababa si Rafael ay nasa baba na rin ang kambal. Binati pa nito si Theodore habang nakangiti rin. Lalo siyang napakunot ng noo dahil kitang-kita niya kay Theodore na para bang walang nangyari kagabi. Napahilot siya sa kanyang sentido. Ano ba itong nangyayari? Siya ba ang nawawala sa sarili? Panaginip niya lang ba lahat ng nangyari kagabi? O gawa-gawa lamang ng isip niya? Kung isa ito sa mga sintomas ng pagbubuntis niya ay hindi na yata tama ang kanyang mga nararamdaman. Masyado nang exaggerated ang kanyang mga naiisip. Baka kalaunan ay siya pa ang matuluyang mabaliw. Muli siyang tumingin kay Theodore at narinig niya ang tunog ng papaalis na sasakyan. Hudyat iyon na wala na si Rafael. Mabilis siyang bumaba at kaagad na hinarap si Theodore. What the heck is happening? Sabihin mong totoo ang lahat ng nangyari kagabi. Tila natatarante niyang tanong dito. Calm down. Hinawakan siya ni Theodore sa balikat sa kaiginaya patungo sa sofa at pinaupo. Here, uminom ka muna ng tubig, halatang masyado kang tense, Sabay abot nito ng isang basong tubig. Kinuha niya iyon sa kadali-daling ininom. Nang matapos ay kaagad siyang humarap ng maayos kay Theodore habang nanginginig ang kanyang dalawang kamay. Napapadalas na yata ang pagka-nervyosa niya. What? Tell me, Theodore. Totoo ang nangyari kagabi diba? Halos rinig na rinig niya ang tibok ng kanyang puso at sobrang bilis ng pagtibok nito. Sabing kumalma ka muna. Oo, totoo lahat ng nangyari kagabi, but act like a normal like nothing happened. Saka ito bumantong hininga. It's hard but we need to do that. What? Why? Hindi ko maintindihan lalo ang mga nangyayari. Parang sasakit ang ulo ni Cassandra. Hindi na niya kaya pa kung mayroon na namang bagong problema. Halos hindi na matapos-tapos ang nangyayari sa buhay nila ni Rafael. Hindi pa nga niya neresolba ang tungkol sa kanila ni Rando. Pagkatapos ay nalaman pa niyang may ibang pagkatao si Rafael. Don't worry, this time pwede mo nang ipanatag ang loob mo. Kapag nawawala sa sarili si Rafael at nakatulog ay paniguradong kinabukasan ay hindi na nito naalala ang nangyari simula kagabi. Nakahinga siya ng maluwag at parang nabunutan ng tinak ang kanyang lalamunan. Ayaw niya kasing magkaroon muli ng alitan. At least ngayon alam na lahat ng nasa mansion kung ano ang dapat iwasan na topic, lalong-lalo na ng daddy ni Rafael. Napatingin siya sa buong sala at napansin na silang dalawa pa lang ang naroon, marahil ay tulog pa ang mga kasama nila sa mansion. Bigla ay sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ng daddy ni Rafael. Na marami pang pagsubok ang darating sa kanilang buhay mag-asawa. Naalala niya ang kambal niyang anak. Teka, ang mga anak ko. Baka mamaya ay may masabi sila kay Rafael. Kinakabahan na naman niyang sambit. Nakausap ko na sila. Bilib ako sa kambal niyong anak. Talagang matalino at manang-mana kay Rafael. Mabilis na napakunot ng noo si Cassandra. Nyung, what do you mean? Anong alam mo? Saka siya napalunok. Napataas naman ang kilay ni Theodore sa kasandaling natahimik nang mapagtanto niya kung anong salita ang kanyang ginamit. Hi, ano ka ba, Cassandra? Anak niyo ni Rafael. Ayoko lang na magkamali ng bibigkasan at baka marinig niyang hindi ko tinuturing na anak niya ang kambal. Dapat lang na mas maging maingat tayo, para hindi na maulit ang nangyari kagabi. Sabay ininom ni Theodore ang tubig na natira sa baso ni Cassandra. Parang siya tuloy ay aatakihin din sa puso. Napatango naman si Cassandra. Tama ka. Tumayo naman si Theodore. Sige, mag-aasikaso na rin ako.
Ang sabi ni Rafael ay pupunta ka sa mall, at dapat ay kasama ako. No need, kasama ko naman si Ariana. No, don't be hard-headed. Magagalit si Rafael kapag nalaman niyang pinabayaan kitang mag-isa. Gusto mo bang maulit ang nangyari kagabi? Mabilis na umiling si Cassandra. Ayoko, hanggat maaari ay huwag na sanang mangyari ang ganoon kahit na kailan. Bakas pa rin sa boses niya ang pag-aalala para kay Rafael. You're right, kaya kailangan ay kasama ako. At saka gusto ko ring gumala. Nakangiti nitong sambit. Para namang itong biglang may naaalala. Baka pwedeng si Katrina na lang ang isama mo. Parang nagmamakaawa pa nitong sambit sa kanya habang nakanguso pa. Kaagad na naalibadbaran si Cassandra sa itsura ni Theodore. Stop it, you look like an alien. Natatawa niyang pang-aasar dito. Ay grabe siya, napaka-judgmental mo naman. Dali na kasi, Cassandra. Si Katrina na lang para magde-date rin kami. At nag-beautiful eyes pa ito. Binato niya ito ng unan. Oo na. Tigilan mo lang yang pagpapakyut mo. Mukha kang alien, singgal niya rito. Yes. Malakas na sigaw nito sa kanaglakad na patungo sa itaas habang parang batang patalon-talon at tila may invisible ring sa harapan at umaakmang ma-shoot ng bola. Nilang na lang si Cassandra habang nakangiti.